morning po. Ang pag-aagalan po natin ngayong umaga ay tungkol po sa 2 Chronicles chapter 28. So yun po. Dito po sa 2 Chronicles chapter 28, meron po tayong mga characters. Actually, medyo madami po. Pero ang mga key characters po natin for this chapter ay una, si Ahaz. Si Ahaz po ay anak ni King Jotham na naghari sa Judah. Sa pagkamatay po ni King Jotham, ang pumalit po sa kanya ay si Ahaz, at si Ahaz po ay naging hari ng Judah sa loob ng 16 na taon. So, 16 years po. Ang pangalawang character po natin ay si Pekah. Si Pekah po ay isang hari ng Israel. Ang susunod naman po ay si Oded. Si Oded po ay isang propeta ng Panginoon. Ipinadala si Oded para i-rebuke po ang mga taga-Israel sa ginawa nilang pagmamalupit sa mga taga-Huda. At ang huling main character po natin for this chapter ay si Tiglath-Pileser. Si Tiglath-Pileser po ay isang hari. Hari po siya ng Assyria. So yun po, ang key characters po natin ay si Ahaz. Si Ahaz po ay anak ni King Jotham. At naghari po siya sa Judah ng 16 years. Si Pekah po ay isang hari ng Israel. Si Oded, si propetang Oded po, ipinadala po siya para i-rebuke yung mga taga-Israel. At si Haring Tiglath-Pileser, siya po ang hari ng Assyria. So, madami po tayong characters, pero magpo-focus po tayo dito sa apat nating main characters. Ang location po ng ating pag-aaralan ngayon ay sa Jerusalem. Jerusalem po ang capital ng Kingdom of Judah. At ang Samaria po ang capital ng Israel, yung Northern Kingdom po. So po, dalawa po yung focus locations natin for this devotion. So po, dahil medyo mahaba-haba po yung ating passage, yung chapter 28, hatiin po natin siya sa apat na bahagi. So ito po, sa first section po natin, pag-uusapan po natin yung pagsamba ni Haring Ahaz sa mga Diyos-Diyosan. Sa pangalawang section po natin, pag-aaralan po natin yung digmaan. Ito po yung digmaan ng Judah laban sa Syria at sa Israel. Sa pangatlong section po, pag-aaralan naman natin ang yung paghingi po ng saklolo ni Haring Ahaz sa Assyria dahil nilulusog nga po yung Judah. At sa pang-apat na section po, pag-aaralan po natin yung lalong pagkakasala ni Haring Ahaz. So, dito po muna tayo sa first section. Medyo mahaba-haba po, kaya nag-ready po ako ng audio Bible. Pakinggan po natin. Ang first section po natin ay tungkol sa pagsamba ni Haring Ahaz sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ay nasa 2 Chronicles chapter 28, verse 1 to verse 4. Pakinggan po natin. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari sa roon sa loob ng 16 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel at gumawa ng metal na mga imahen ni Baal. Nagsunog siya ng mga handog sa lampak ng Ben Hinnom at inihandog niya mismo sa apoy ang kanyang mga anak na lalaki. Sinunod niya ang kasuklam-suklam ng mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Sa unang section po natin, napakinggan po natin na si Haring Ahaz po ay hindi naging siya po ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon ni Yahweh. So, narinig po natin na si Haring Ahaz po ay nagpagawa ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan at sinunog niya pa po
yung mga anak niyang lalaki bilang alay. Yun po kasi yung ginagawa ng ibang hari. Kapag nag-aalay sila sa mga Diyos-Diyosan nila, sinusunog po nila yung kanilang mga anak na lalaki. At sa verse 3, ang sinabi po doon ay ang ginawa niya daw po ay kagumal-dumal. Basahin po natin ulit sa verse 3. Sabi dito, nagsunog siya ng insenso at nag-alay ng mga handog na susunugin sa libis ng Ben-Hinnom. Inihandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon tulad ng mga kagumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang Israel sa lupain. So yun po, sa napakinggan po natin, hindi po talaga naging mabuting hari si Haring Ahaz at nagkaroon po siya ng mga kasalanang kagumal-dumal sa paningin ni Yahweh. So yun po ang ating first section. Ito po ay tungkol sa pagsamba ni Haring Ahaz sa mga Diyos-Diyosan. At dahil po doon, dahil hindi naging mabuting hari si King Ahaz, hinayaan po or pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon po ng digmaan. Ito po ay ang paglusob ng Syria at ng Israel sa Judah. Mababasa po natin to sa 2 Chronicles chapter 28 verse 5 to verse 5 to verse 15. Pakinggan po natin ulit. Kaya ibinigay siya ng Panginoon na kanyang Diyos sa hari ng Aram. Tinalo siya ng mga at marami sa kanyang mamamayan ang binihag sa Damascus. Ibinigay din siya sa hari ng Israel na pumatay ng marami sa kanyang mamamayan. Sa isang araw lang, 120,000 sundalo ng Huda ang pinatay ni Haring Peka ng Israel na anak ni Remalia. Nangyari ito sa mga taga-Huda dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatay ni Zikri na isang matapang na sundalo ng Israel sina Maaseya na anak ni Haring Ahaz, Azrikam na tagapamahala ng palasyo, at Elkana na pangalawa sa hari. Binihag ng mga taga-Israel ang kanilang mga kadugo na taga-Huda, 200,000 asawa at mga anak. Sinamsam din nila ang mga ari-arian ng mga taga-Huda at dinala pa uwi sa Samaria. Pero nang dumating ang mga sundalo sa Samaria, sinalubong sila ni Oded na propeta ng Panginoon at sinabi, "Ipinaubaya sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos ang Huda dahil sa kanyang galit sa kanila. Pero labis ang ginawa ninyo. Pinagpapatay niyo sila ng walang awa at nalaman ito ng Panginoon doon sa langit. At ngayon gusto pa ninyong alipinin ang mga lalaki at mga babae na mula sa Jerusalem at sa iba pang lungsod ng Huda. Hindi ba't may kasalanan din kayo sa Panginoon na inyong Diyos? Makinig kayo sa akin. Galit na galit ang Panginoon sa inyo. Kaya pabalikin niyo ang inyong mga kadugo na inyong binihag." Ganito rin ang sinabi ng ibang mga pinuno ng Israel sa mga sundalo na dumating galing sa labanan. Ang mga pinuno ay sina Azariah na anak ni Jehohanan, Berekia na anak ni Meshilemot, Jehizkia na anak ni Shalom, at Amasa na anak ni Hadlai. Ito ang sinabi nila sa mga sundalo, "Huwag niyong dalhin dito ang mga bihag na iyan, dahil pananagutan natin ito sa Panginoon. Dadagdagan niyo pa ba ang kasalanan natin? Marami na tayong kasalanan at galit na ang Panginoon sa Israel." Kaya pinakawalan ng mga sundalo ang mga bihag at isinauli ang kanilang ari-arian sa harapan ng mga pinuno at mga mamamayan. Pagkatapos, lumapit sa mga bihag ang 4 na pinuno na nabanggit at tinulungan ang mga bihag. Kumuha sila ng mga damit mula sa mga kagamitang nasamsam ng mga sundalo at ipinasuot ito sa mga hubad na bihag. Binigyan nila ang mga bihag ng mga damit, sandalyas, inumi at gamot. Ipinasakay nila sa mga asno ang mga mahina at dinala nila pabalik ang lahat ng bihag sa kani-kanilang mga kababayan. Doon nila sila iniwan sa Jericho sa bayan ng mga palma. Pagkatapos, umuwi sila sa Samaria. Napakinggan po natin
nalaman po natin na hinayaan po ng Panginoon na lusubin, salakayin ang Juda kung saan po naghahari si King Ahaz. Dahil po sa mga kasalanan ni King Ahaz, dahil siya po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan to the point na inalay po niya, sinacrifice po niya yung mga anak niyang lalaki, sinunog niya, katulad po ng ginagawa ng mga hindi tagasunod ni Yahweh. So dahil po doon sa mga kagumal-dumal na krimen na ginawa niya, hinayaan po ng Panginoon na salakayin at masako po ng ibang bayan, ang bayan ng Juda. At yun nga po, nanalo po sa digmaan ang Syria at ang Israel laban sa Juda. Sabi po dun sa napakinggan natin, sa loob lang daw po ng isang araw, ang Israel daw po ay nakapatay ng 120,000 na taga-Juda at lumipol daw po sila ng 200,000 na bilanggo na dinala po nila sa Samaria. Napakinggan din po natin na ipinadala po ng Panginoon si Propetang Oded para po i-rebuke yung mga Israelita sa plano nilang pang-aalipin sa mga taga-Juda. Basahin po natin yung verse 11. Ito po yung sabi ni Propetang Oded. Sabi po dito, "Makinig kayo sa akin, mga kamag-anak ninyo, ang mga bihag ninyong ito. Pauwiin na ninyo sila, kung hindi paparusahan kayo ni Yahweh dahil sa galit. Dahil sa galit siya sa inyo." So yun po, sobra daw po yung ginawa ng mga taga-Israel sa mga taga-Juda. Kaya si Propetang Oded po ay na-rebuke yung mga taga-Israel. May ilang pinuno din po na yung Israel na na-realize na or napagtanto na mali po yung ginawa nila. Mali po yung ginawa ng hanay nila sa digmaan. Kaya ang ginawa po nitong mga ilang pinuno ng Israel ay pinakain at dinamitan nila yung mga bihag at pinauwi na nila ito sa Huda. So ayun po sa second section natin, ito po yung digmaan ng Juda laban sa Israel at sa Syria. Sa third section naman po, ito na po dahil natatalo na po ng Syria at ng Israel ang Juda. Ang ginawa po ni Haring Ahaz ay humingi po siya ng tulong sa Assyria. So sa pangatlong bahagi po natin, pakikinggan po natin kung paano po humingi ng saklolo si Haring Ahaz sa Assyria. So ito po ay mababasa natin sa verse 16 to verse 21. Pakinggan po natin ulit. Humingi ng tulong si Ahaz sa Assyria. Nang panahong iyon, humingi ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria, sapagkat muling nilusob ng mga taga-Edom ang Huda at binihag ang ibang mga naninirahan dito. Bukod pa rito, nilusob din ng mga Filisteo ang mga bayan ng Huda na nasa kaburulan sa kanluran at sa Negev. Naagaw nila ang Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko, Timna at Ginzo, pati ang mga baryo sa paligid nito, at doon na sila nanirahan. Ibinaba ng Panginoon ang Huda dahil hinikayat ni Haring Ahaz ang mga mamamayan sa paggawa ng kasamaan, at hindi siya sumunod sa Panginoon. Kaya pagdating ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, ginipit niya si Ahaz sa halip na tulungan. Nanguha si Ahaz ng mga ari-arian sa templo ng Panginoon, sa palasyo, at sa mga bahay ng mga opisyal, at ibinigay niya ito sa hari ng Assyria. Pero hindi ito nakatulong kay Ahaz. Sa Dito po sa pangatlong bahagi ng diskusyon po natin, ito po yung humingi ng tulong or humingi ng saklolo si Haring Ahaz sa Assyria dahil nga po nilulusob na sila ng Syria at ng Israel. Baka malito po tayo sa Syria at Assyria, magkaibang lugar po ito. Humingi po ng saklolo si Haring Ahaz sa Assyria. Napakinggan po natin na ang mga taga-Edom at ang mga Filisteo ay natatalo na po ang Juda, kaya humingi po ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria. Ang hari po ng Assyria ay si Haring Tiglat-Pileser. Pero yun po, sa halip po na tumulong si Haring Tiglat-Pileser ng Assyria,
ay kinalaban pa po niya si Haring Ahaz. So, hindi po niya tinulungan si Haring Ahaz. Dito po sa pang-apat at huling bahagi ng kwento natin tungkol kay Haring Ahaz, ang nangyari na po, ito po tungkol sa lalong pagkakasala ni Haring Ahaz. So kung babalikan po natin sa first 3 sections, si Haring Ahaz po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at inalay po niya yung mga anak ng lalaki sa mga Diyos-Diyosan. Sinunog po niya yung mga anak ng lalaki sa Diyos-Diyosan dahil kagumal-dumal po yung mga kasalanan ni King Ahaz sa paningin ni Yahweh. Ang nangyari po ay pinahintulutan po ni Yahweh na lusubin sila ng Syria at ng Israel. At nung nilulusob na po sila, ang ginawa po ni Haring Ahaz, dahil natatalo na po sila, humingi po siya ng tulong sa hari ng Assyria, si Haring Tiglat-Pileser. Pero hindi po siya tinulungan ni Haring Tiglat-Pileser. Dito po sa pang-apat at huling bahagi, makikita po natin kung paano po lalong nagkasala si Haring Ahaz. Pakinggan po natin. Ito po ay nasa verse 22 hanggang verse 27 po ng 2 Chronicles chapter 28. O ng mga kahirapan ni Haring Ahaz, lalo pa siyang naging suwaid sa Panginoon. Nag-alay siya ng mga handog sa mga Diyos ng mga taga-Damascus na tumalo sa kanya, sapagkat sinabi niya, ang mga hari ng Aram ay tinulungan ng kanilang mga Diyos. Kaya maghahandog din ako sa mga Diyos na ito, para tulungan din nila ako. Pero ang mga ito ang nagpahamak sa kanya at sa mga taga-Israel. Kinuha ni Ahaz ang mga kagamitan sa templo ng Diyos at ipinadurog ito. Ipinasara niya ang pintuan ng templo at nagpatayo siya ng mga altar sa bawat kanto ng Jerusalem. Nagpatayo rin siya ng mga sambahan sa matataas na lugar sa lahat ng bayan sa Huda para makapaghandog sa ibang mga Diyos. At labis itong nakapagpagalit sa Panginoon, ang Diyos ng kaniyang mga ninuno. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaz at sa kaniyang pag-uugali, mula sa simula hanggang sa katapusan, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa lungsod ng Jerusalem, pero hindi sa libingan ng mga hari ng Israel. At ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kanya. Ayan. Napakinggan po natin na nung nilusob po ang Juda, kung saan po namumuno si Haring Ahaz, ay humingi po siya ng tulong kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, at nang hindi po siya tinulungan, ang ginawa po ni Haring Ahaz ay bumalik siya sa mga Diyos-Diyosan. So yun po, ito po sabi dito, sa panahon ng kanyang kagipitan, naghandog siya sa mga Diyos-Diyosan ng Damasco, ang bansang tumalo sa kanya. So iniisip niya, since hinayaan ng Diyos-Diyosan ng Damasco na manalo ang Damasco laban sa kanila, sasambahin na lang din niya yung Diyos-Diyosan ng Damasco. Pero ang hindi po nakikita dito ni Haring Ahaz ay hinahayaan ng Panginoon, hinahayaan ni Yahweh na malipol sila, na matalo sila dahil po sa mga kasalanan ginagawa ni Haring Ahaz. At ang nangyari pa po ay lalo pa po siyang nagkasala, lalo pa po siyang napalapit sa mga Diyos-Diyosan. So yun po, ang ginawa po niya ay ipinasara po niya yung mga templo sa Jerusalem at nagpatayo po siya ng mga altar ng mga Diyos-Diyosan sa bawat lungsod sa Juda. So imagine po, ganun po kadami yung yung mga Diyos-Diyosan na ipinatayo po. Sabi po dito, gumawa siya sa bawat lungsod ng Juda ng mga bugol na sunugan ng insenso para sa mga Diyos ng ibang bansa. Inakala po ni Haring Ahaz na maliligtas po siya ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit yun po yung dahilan kung bakit po lalong nagalit sa kanya si Yahweh. So yun po ang kabuuan sa last part po ng chapter 28. Basahin po natin. Namatay siya at inilibing sa Jerusalem, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari ng Juda. Umalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si
Ezekias, si Hezekiah po. So yun po, yun po ang kabuuan ng chapter 28. For our conclusion po, nalaman po natin na si Haring Ahaz po, hindi po niya kinilala yung Panginoon ng kanyang mga ninuno. Ang kinilala po niyang Panginoon na yung mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa, yung mga Diyos-Diyosan po ng ibang lahi. At naghari po siya sa loob ng 16 years. So mahaba-habang panahon po yun. Medyo mahaba-habang panahon para magsisi, para ma-realize niya yung mga kasalanan niya. Pero imbes po na mag-repent or magsisi siya sa mga pagkakasala niya sa mga Diyos-Diyosan, ang ginawa po niya, since hindi siya tinulungan ng isang Diyos-Diyosan, lumipat po siya sa iba pang Diyos-Diyosan. So yun po, hindi niya kinikilala yung kapangyarihan at lordship ni Yahweh, at palipat-lipat po siya ng ibang Diyos-Diyosan. For our conclusion, pwede po natin i-conclude na lahat po tayo ay makasalanan, katulad ni Ahaz. Lahat po tayo ay nagkasala. Everyone has sinned and fall short of the glory of God. At kailangan po natin magsisi sa mga kasalanan po natin. Yun po yung hindi ginawa ni Haring Ahaz. Hindi po siya nag-repent, hindi po siya nagsisi. Hanggang sa huli, lumipat pa po siya sa Diyos-Diyosan ng Damasco, sa ibang Diyos-Diyosan, at hindi po siya humingi ng tawad kay Yahweh, sa Panginoon. Tapusin po natin ang ating devotion with a verse from 1 John 1:9. Ang sabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So yun po, kailangan po nating i-confess ang ating mga kasalanan sa Panginoon. At ang sabi po sa 1 John 1:9, siya po ay tapat at makatuwiran, faithful and just, at patatawagin niya po tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin na tayo sa ating mga kagumihan. So yun po ang kabuuan ng ating devotion for today. Maraming salamat po sa pakikinig. Medyo napahaba po yata tayo ngayon dahil mahaba po yung kwento sa chapter 28. So yun po, maraming salamat po sa pakikinig. Let's close it with the prayer po. So let's pray. Yes, Lord, salamat sa umagang ito, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God. Lord, salamat sa reminder sa kwento ni King Ahaz, Lord God, na Lord, kailangan namin i-confess yung mga kasalanan namin, Lord God. At Lord, ikaw ay tapat at makatwiran, Lord God, at patatawagin mo kami, Lord God, at lilinisin mo kami sa lahat ng aming kagumihan. Tinatanggap po namin ang iyong kapatawagan, Lord. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. See you all po sa ating next devotion.